तुमसे मिलने आए परी। Sa atin ba yun? Tignan mo nga. Benjamin! Si Mayor. Regina. Gusto rin kayo kausapin, Nay. Bakit daw? Sige, papasukin mo. Pasok po eh. Good evening. Magandang gabi rin ho. Maupo kayo. Mrs., ang kasama ko nga pala si Atty. Nicolas. Anak ko ninyo? Aha, bunso ko. Guwapo. At least ng bata. Hindi ba sa nagpapasok? Opo naman kayo, Mrs. Yes, please. Take a seat. Maganda ang apartment to ah. Hindi ba concern? Not so bad. It just needs some renovation. Grabe ka naman concern. Mistaken facts. Tingin ko naman ay bahala mo pa nila rito. Tama ba, Mrs.? Sa amin ho ito. Inuko pa lang namin ng unang pinto. Akalain mo nga naman concern. Sa kanila pala ito. Dispensa, Mrs. An honest mistake. Anak din niya, Mrs. Panganay ho. Mukhang matalino, no? Scholarly type ka nga. Malamang ay law ang kinuha, no? AB ho, sa UP. Bukay mo nga naman, Konsehal. Taga-UP rin. Ako, Mrs. kung hindi na itatanong ay sa Francisco Law College ka na pagtapos. Francisco Law College is a prestigious school in Los Angeles, California. Though I doubt you do know about that. I mean, only politicians and elites could afford to study in that school. Konsehal! Huwag natin pag-usapan yan! Sorry, my bad. My bad. Pamanin. Bueno. Medyo ginabi kami, Mrs. Dahil sa totoo lang, nanggaling pa kami dyan sa may corner area, dyan sa may highway. Dahil, aminin ko na, sinadya talaga namin puntahan kayo rito. Para ipuurong sa akin ng demanda? Hindi. Para tayo mapag-usap. Actually, Judge Joaquin was the one who suggested for both parties to have a conversation. And did you know that he's Mr. Mayor's colleague? Mrs., napakito kami. Unang-una, para mag-discargo. Alam kong mabigat tong nilalapit namin sa inyo. Kaya naman, makumbaba ako muna dito para personal na hingi ng tawad ang anak ko. Sa tingin mo ba'y madadaan sa paghingi ng tawad ng ginawa ng anak mo? Alam ko, Mrs. Kung gano'n ay bakit hindi na lang natin ipaubaya sa husgado? Mrs. May anak ba kayong babae, Mayor? Meron. 3. Taga lang. Alam ko na yung tatanong mo. Paano kung isa sa kanila ay maranasan na yan, di ba? Paano kung isa sa pinakamamahal mo na 3 anak na yan ay ginahasa ng anak ko? Natural. Magulang din ako. Makakamdaman ko kung ano man niyang nakakamdaman ninyo ngayon, Mrs. Hindi ko tinatanong kung ano mararamdaman mo. Ano ang gagawin mo? Tatahimik ka na lang ba? O magdedemanda? Anong gagawin mo? Pero kung sa bagay, sino nga ba namang matapang ang mga ngahas? Mayor kayo. Pero halimbawa, na ikaw ang nasa katayuan ko. Miss, calm down. We're here to discuss about this matter in our own court. Okay, since we got into this situation, let's just look at this angle. No offense, man. I could clearly see your point. Pero kaumpisa pa lang ng kaso. Hindi mo ba inaalala ang anak mo? Kung itutuloy mo ang demanda, ang kauna-unahang gagawin para mapatunayan ang sinasabing krimen is to have her examined. Hindi mo maialis sa abogado ng kabila na hingin yan. Kawawa kayo ng anak mo. Ang ibig ko sabihin, Para patunayan kung ginahasa nga siya o hindi. Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa nga siya, bakit pa kayo nandito? baka hindi na nga umabot dyan, Mrs. Legalismo ninyong mga abogado! Well, wala tayong magagawa dyan. Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ng isang tao hanggat hindi siya napapatunayan nagkasala. Tusuhan? Dukuhan? Gipitan? Diyan! Diyan kayo magaling! Hindi ba kayo naaawa?
Aren't you concerned about their future? Sa kasalukuyan ay hindi pa nga masyadong bulgar ang nangyari pero Mapapatunayan na rin ang anak ng mayor na yan ang gumahasa sa anak ko. hindi kayo practical. Ano hindi practical? Halimbawa ang napatunayan na nag-asala ang anak ni Mayor. Ano naman makukuha niyo? Hustisya. Hostisya. Ayaw ko sanang sabihin to, Mrs. Calderon, pero look around you. Sino sa tingin mo ang kakalaban sa mayor? Wala. Koneksyon sa politiko ang tanging paraan para makapasok rin sila ron. Hindi ko gustong sirain ang ambisyon mo, pero kaya mo bang bilhin ng hostisya? I doubt. The world is changing, Mrs. Calderon. Pera lang rin ang tanging paraan para makuha mo ang gusto mo. Ang isipin mo, ang kapakanan ng anak mo. Anong sabi mo? Halos 18 taon kong pinalaki. Inalagaan na kung pwede nga ipagkatago-tago pa. Pagkatapos, kukunin lang na anak ng mayor na yan. Dadali sa motel, sasaktan, paglalaroan, at pag-aaliwan. Tapos, pupunta kayo rito para sabihin maging practical ako. Nariyan na tayo, miss. Hindi babaeng damputin ang anak ko. Lumayas na kayo. Hindi ko iuurong ang demanda. Mrs., be practical. Mauubos lang ang pera ninyo at sa bandang huli, kayo rin ang dehado sa kaso. Alam kong malaking perwisyon ng gawa ng anak ko sa inyo. Kaya... Ito. Tanggapin yung konting tulong na ito. That check contains 500,000 pesos, Mrs. Kalahating milyon. It's a win-win situation. Take it and be practical. Ano to? Mahabang pera ang tingin niya sa amin? Wala kayong magagawang maganda. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Layas! Sa buong buhay ko, konsyal! Ay, paano sa sampan? Naku, di bale. Tinadaan ko kayo sa maayos na usapan. Kung gusto mo kinabonyuan, sige, pasensyahan tayo. Sige! Tuloy nyo! Tutuloy tayo namin! Tuloy nyo! Putang ina! Akala ng mga yon? Eh sila ang batas! Sa ngayon ay sila nga, Nay. Lalabas din ang katotohanan at pananaig ang katarungan. Kailangan mabuto lang ganito! Paano? Hindi ako titigil hanggat di sila nakukulong! Tatlo lang ang nagkakaroon ng hustisya rito sa atin. Yung malalakas, makapangyarihan, at ang mayayaman. Kung simpleng tao ka lang, kung mahirap ka, lolokohin ka, tatakutin. Pasensya, magtiis ka. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Pakikinggan nila ako, Tony. At kapag nalaman nila ang lahat, ito na. Ito na ang pagkakataon natin para sa hustisya. Hustisya? Nagkamali sila. Nagkamali sila, Tony. Lalaban ako! Anong ipanlalaban niyo sa malaking bato? Iyang mga kukunin niyo? Kalokohan! Laki na ng pinagbago mo, anak. Anong gusto mo mangyari? Iuro ko ang demanda! Sabi ng ama ni tatay noong araw ng libing niya, kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kapalit. Napagtanto kong hindi ito isang kasabihan, kundi isang batas. Batas na ibinili ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok. Ngayon, ito ang dapat nating sundin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, sugat sa sugat, at latay sa latay. Yun ang gagawin ko! Gagati ako sa kanya. Paano ka gaganti? Papatayin ko siya! Tony! Makailang beses na nila ako pinagbantaan, Nay. Ang kinakatakot ko lang ay kalalabasan ng demanda nyo. Inaalala ko lang ang kalagayan nyo ni na Aida. Kung hindi ako maniniwala, ano pang mahihintay ko? Lawakan mo ang pananaw mo, Tony! Dahil lang sa mga personal na dahilan niyang kinagagalit mo! Lawakan? Ang nangyari kay tatay ay isa lamang sa mga hustisyang matagal na nating hindi nakakamtan. Darating ang hustisya, Tony. Kailan? Gaano katagal? At sa anong paraan? Matutulad lang ang paghihintay natin sa kaso ni tatay. Di ba? Ano nangyari sa kaso niya? Malinaw pa sa pagkakaalala ko ang nangyari, Nay. Hindi siya nagpatakot sa kabila ng mga banta sa kanya. Simula nang malaman niya mga trak-trak ng tabakong ipinungkuslit. Pero nung gabing yon, habang nag-aapunan tayo sa lumang bahay natin sa Gagalangan ay lumabas siyang kumpiyansa.
Matapang. Ni hindi man lang nagdala ng barel. Narinig natin ang putok ng baril, Nay. Eh paglabas natin ay nakabulagta na si tatay at nakatakbo na sa nakaparadang jeep ang tatlo. Mabuti na lang at nakita ko ang plaka ng sasakyang yon. At hindi ba't natutun natin sila at umaasang makukulang bumaril kay Tay? Walang silbi, kahit nadyari pa tayo noon. Dahil lahat sila unti-unting nawawalan ng pakialam simula nang pumasok ay sa politiko. At anong nangyari pagkatapos noon? Wala na. Nalimot na ang kaso. Third year high school ako noon. At sa kauna-una ang pagkakataon ay naisip ko ganito pala ang hustisya. Makinig ka, Tony. Mali ang iniisip mo, anak. Nakaraan na yun. Di ba kayo nadadala? Hanggang ngayon pa'y naniniwala pa rin kayo sa hustisyang sinasabi nyo? Anong silbi ng itinuturo ko kung hindi ako maniniwala? Gusto kong tumulong sa paghubog ng mabubuting mamamayan. Ituturo mo sa kanila ang katarungan. Ngunit ikaw mismo ang hindi naniniwala rito. Bubuo ka ng mahuhusay na mamamayan. Ngunit ikaw mismo ang hindi isang modelo. Naniniwala at maghihintay pa rin ako, Tony. Kung gano'n ay naghihintay kayo sa wala! Nervous naman si Aida, Regina. Nalamig mula pa kanina. Hindi na ba kayo bibili ng gamot? Di ba pwede bukas na lang yan? Meron pa naman butikang hindi nagsasara. Hindi siya makakatulog hanggat di nakakainom. Baka makasama pa sa kanya. Sa linggo, hindi ba pupunta dito ang doktor? Sabi na, Ana. Nasa iyo yan, Regina. Pero si Aida... Oh, eto na si Tony. Lakad na. Nakabahan ako, Ana. Sa pagpunta rito ni Mayor kanina. Kay Tony, Ana. Ibang-iba na siya. Umalis na si Kuya. Oo. Bakit? May dala siyang baril. Huwag ko raw sasabihin sa inyo. Sa malaking gown sa ilalim ng kama niya kinuha. Baril? Saan ka kuha na baril yun? Baril, Nay! Kitang-kita ko! Kung di ako nagkakamali, kaparehas yun ng baril ni tatay na nakita ko noon sa gagalangin. Diyos ko. Kaya gagawin nun? Saan nyo kaya? Ben! Ana! Naman yan. Naabutan mo pa ba? Baka yun ang dahilan ng paglabas sa tuwing gabi. Anong ginagawa? Ano pang anak ni Mayor? Hindi ko na po siya nakikita nag-aaral tuwing gabi. Baka hindi na siya mag-i-scholar sa susunod na semestre. Ano mo pala? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko siya pipigilan! Kung isasama ako ni Kuya, sasama ako! Ka! Mga anak ka! Hindi mo sila masisisi, Regina. Ang hustisya ay hustisya lang kung madali kang nabibigay at nabibigay ng pantay-pantay. Papalit na ako. Halina, Regina. Matulog ka na. Ikaw ngayon pagod. Huwag mo na masyadong isipin yon. Imposible makapatay ng tao si Tony. Kilala natin yung batang yun. Ben! Abangan mo nga yung kuya mo. Walang mangyayari sa demanda nyo, Nay. Nay. Ano ang gagawin ko? Gaganti ako! Papatayin ko siya! Tony. Tony. Tony! Tony! Tony!
Hindi pwede, Nay! Kuya? Ano bang sinasabi mo? Shhh! Aalis na tayo dito, Nay! Dali! Kisingin niyo na sila, Ben! Ano bang nangyari sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Pinatay ko siya, Nay! Pinatay ko ang anak ni Mayor! Hindi niya na masasaktan si Aida kahit kailan! Hindi! Hindi tayo aalis! Susuko ka, Tony! Nay! Ibigay mo sa akin ng baril! Ibigay mo sa akin ng baril! Kailangan ko to, Nay! Sigurado papatay nila ako! Madali silang makagagawa ng dahilan! Suko ka, Tony! Nay! Ibang krimen ito kaysa nangyari kay Aida! Kriminal ako? Pinatay mo siya! Huwag niyong sasaktan ang sinumang balo o ulila sa amang bata. Iyan ang abilin ng Diyos kay Moses. Kapag sila'y inyong sinaktan sa anumang paraan at silang lahat ay tumawag sa akin, ang panawagan nila ay tiyak kong diringgin. At ang puot ko'y maglalatang at kayong lahat ay papatayin ko sa tabak. Naglalatang ang puot ng Diyos sa masasamang kamay na umagot, humawak na ngayon sa kanyang tabak. Sasabihin mong kriminal ako? Saan? Paano? Kanino ko hihingi? Hahanap at makakapagtamo ng katarungan? Sino magbibigay, Nay? Calderon, sumuko ka na! Napapalihira ka namin! Sinuhuli ka namin sa sanang pagpatay! Suko ka, Tony! Nay! Ben! Buksan mo ang pinto, Ben! Narito siya. Maayos siyang susuko. Halika kayo. Walang iya ka! Hayop na Calderon! Kuya! Tony! Ben! Tony! 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 Ah! Ah! Pinatay mo anak ko! Pamilyang kriminal kayo! Pag sinaktan ng ibang bata ang anak natin at wala tayong magawa sa taong nanakit sa kanya, di ba ibubuntong natin ang galit sa sarili nating anak? Patawad, anak. Patawarin mo si nanay. Patawad dahil hindi ko kayo nagawang ipagtanggol. Patawad dahil wala akong nagawa para ilayo kayo sa kapahamakan. Anak, patawarin mo si nanay. Kahit saan man ako dalhin, sa husgado, sa presinto o maski sa hukay, kahit saan, hindi ako tatakas. Pananagutan ko ang kasalanan ko dahil pinatay ko siya. Pinatay ko sarili kong anak.